91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Whoever goes to the Lord for safety, Whoever remains under the protection of the Almighty can say to him, "You are my defender and protector. You are my God, in you I trust." He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers of night or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, and the evils that kill in daylight. 1,000 may fall dead beside you, and 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, "I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them." If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Hallelujah. These are the powerful words of our Lord. Thank you, Lord, and are you ready to praise His name? Amen. Are you ready to sing and dance for our Lord? Ayan, syempre, may we call on Sister Noemi and Sister Sonia, who will lead us in our worship for today. Magandang hapon mga kapatid. Good afternoon everyone, and hope you are all well today despite of this very chilly day. So we are gathered here again. Are you ready to praise the Lord? Yes. Hallelujah. So let us prepare ourselves now. Tomorrow is the feast of the Holy Trinity. So all together in one voice, in one spirit, in unity with Christ, we will all together praise the living God. Hallelujah. We glorify His name, God the Father and the Holy Spirit. Yes. If you could lift up your hands for the living God. Hallelujah. All together in one voice. Father, we love you. Spirit, we love
worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Let us glorify His name, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Once again we Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name in all the earth. Glorify you, O God. Maraming salamat. Glory to you, O God. And right now, are you ready to dance for the Lord? We invite all dancers to please Handa come na ba ang forward. lahat? Sumayo sa Panginoon? Kaya, glory to God. Ay, sumayaw nang tayo pagpawisan. If you sweat, you are healthy, sabi nga. Amen. Kayo ba? Handa na ba kayo? Mga kawan ni Jesus! Amen! Handa na ba sila? Ay, sumayaw! Malaman sa Kahit ako'y bumili, Ako ang kawan! o ang kawan ni Jesus. Malaman sa mali, di ka uhuli. Kahit ako'y bumili, O siya, at kebutan mo huwag titigilan, magpakailanman. Hallelujah! Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Ikaw naman dito. Ang kawan ni Jesus. Lumalaban sa mali. Di pa uhuli. Kahit ako'y kunin. Mo siya, at kebutan mo ba? Huwag titigilan, magpakailanman. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Ikaw naman dito. Jesus, malaban sa mali, di pa huli. Kahit ako'y kunin, tapakan mo siya, mo
siya. Magtitigilan. Mag-isip-isip, nag-isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, nag-isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, nag-isa, dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan mo siya. Ikaw naman dito. Ang tawa ni Jesus, malaban sa mali, di pa huli, kahit ako'y kunin. Amen. Glory to God, nakakahinat pero masaya. Hindi na kapatid. Our God. Praise natin ang ating Panginoon. Our God is greater. Do you believe that our God is greater? Amen. Do you believe that our God is greater? Hallelujah.
open the gate of heaven right now and bless all the people inside this school, Lord God. Pour out your Spirit, Father Jesus, and Holy Spirit, be with us. Lord, we continue to praise you, Jesus, as we believe in you, O God. We believe in you, O God, the only begotten Son of God, Jesus' Son. In one spirit and in one voice with unity, we declare that the Father, Jesus, and the Spirit, they are one. Our Father everlasting, He all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Everybody, one voice, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe
Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Mr. Lord, and thank you, Lord, God of Jesus. Glory to God. Glory to God. Praise be forever for the King of Kings. Di ba mga kapatid? Glory to God. And syempre, before we start for our salamat kay Lord, anyone mo na bago sa gawain na ito, welcome natin. Anyone? Welcome sila. Kasi welcome natin kayo. And we need to break. Sister, umatin sa sila ng gawain, anong po yung pinagin? Sabi mo, welcome yung yan. Ayan, sister, welcome. Tapos na. Siyempre, mag tayo makain sa para i-welcome ang ating mga kapatid. Welcome to our gawain of Yahweh Shaddai. Sis Maricar, kapatid mo yon? Kapatid mo yon? Kala ko kamag-anak kapatid mo. Ay, that's sana na. Ang pamilya ni El Shaddai. Ayan, welcome to the family of Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, magsitayo po tayo at ating manalangin ang ating mga kapatid. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, aming Ama, pinupuri ka po namin at salamat sa mga kapatiran na nagsidalo, na dinala mo sa dakong lugar na ito, Panginoon. Ang hinihiling namin at dinadalangin sa kanila, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain, O Lord. Ano man ang kanilang kahilingan, ano man ang kanilang mithin sa buhay, Yes, Panginoon. Lord. Inaangkin na namin, O Lord God, na ipagkakaloob mo po sa lahat, sa kanilang lahat, O Lord God, Amen. ang kanilang mga In Jesus' naisin, name. ang kanilang mga minimitin sa buhay, Jesus' name. Panginoon. Gayon din po ang kanilang pamilya na nasa Pilipinas at Yes, Lord. nandito, O Lord God. Nawa, O Lord God, patuloy mo din po silang pagpalain, Panginoon. At dinadalangin din namin ang kalusugan nila ng kanilang mga katawan, Panginoon. Yes, Lord. At inaangkin na namin na hindi ito ang huli, ito ang simula, Panginoon. Yes, Lord. Na sila'y Hallelujah. makakasama namin In sa Jesus' dakong name. lugar na ito upang ikaw ay papurihan, pasalamatan at makinig na iyong mabuting balita. Amen. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin na may kasamang pasasalamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh, ang babae ang Sister Madeline. sapat sa Sister Samantha. Sister Madeline, Sister Samantha. Dalawa Sister Cindy, syempre, kapatid ko, Sister Ceci. Hello, Juliana. Welcome po to
the family of Yahweh El Shaddai. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Kayong magsiyo at syempre Panginoon, ayan. Syempre, at sino naman po itong putangin o magpipahayag ang masasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sister Angel. Palakpakan natin natin. Magandang hapon po sa lahat. At saka, gusto ko lang po magpasalamat kay Yahweh El Shaddai sa... Ay! Hallelujah. Yung nabigay na po niya yung isa sa pinakamatagal ko po pangarap. Kasi, yung alam mo yung si Rafi po is negative talaga siya pagdating sa kasalan kasi hindi ko siya naniwala po sa kasal. Ako naman yung positive kasi pangarap natin yung mga babae na kahit nga lang sa akin noon, basta pakasalan ko na ako na wala na akong ligo-ligo. Nung nangyari na pala, iba na. Sabi ko, ano kaya yung feeling na hindi ka kasal noon? Hindi kasi ako relate kasi never akong kinasal. Tapos nung narating na sa church dito, first time kong nag-attend dyan, sabi ko, sana Lord, ikasal ako. Pero hindi ko sinabi, noon pala din ako ikasal sa church na yan. Tapos sabi ko, nung nakarating na ako, bababa na ako sa car, hindi ko na malaman kung iili ako. Tataki ba ako? Sobrang kaba. At saka, nagpasalamat din po ako sa mga taong ginamit ni Lord po upang tugunin ko yung panalangin ko na sana may taong bumukay sa puso ni Rafi na sana pumayag na ikasal. At saka, dahil sa isa yung Shaddai talaga na pinangarap ko, sana bigyan din ako ni Lord ng pamilya dito sa Australia kasi mula Pilipinas hanggang dito, wala kang pamilya, wala ka na rin mama sa Pilipinas. Hanggang dito, na-depress ako, na-anxiety ako. Yung isip ko dati, gusto ko na magpakamatay, gusto ko na, ayoko na kasi parang wala kang kaibigan, lahat ng pinto sa bahay sirado. Sino pupuntahan mo? Pagdating ko dito, lagi kami nag-aaway kasi yung alam mo yung walang pagtitindihan, pero yung isip ko lang dati, sana may tao tutulong sa amin. Binigay ni Lord si Sister Janet, si Brother Joe na ngayon naging ninong ko na. At isang kadabis po yung si Brother Edward at naging ninong ko na ngayon na siya yung ginamit ko. Kausapin si Rafi na sana pumayag na ikasal. Yung sabi ko kahit sinutira, nagagawin tao ang atin sa kasal ko kasi wala na akong pamilya dito pero halos hindi magkasya sa Hoy. kasi kahit yung umupo na sa mga table, ang isip ko, paano kayong pagkain, paano yung ano, nagkasya kayo lahat, pero sabi ni Lord, relax ka naman kasi araw nito, akong bahala sa lahat. Kaya, oh my God, ang feedback, ang ganda naman mo, parang artista, parang ka nang sisila. Kami, wala akong sinabihan kasi sabi ko, bahala ka na Lord kasi matagal ko na itong pinapangarap, ikaw na po bahala sa lahat. Kasi alam mo yung may pagdadawat ka pala kasi dati ng Mr. Joe. May Lord na talaga, bakit lahat hindi man na sa akin. Pero yung may narinig ako dati na pag bigyan ka daw ng Lord ng isang bagong problema, meron siyang malawak na dagat na mag-solve sa problema mo. Kaya yung lahat ng mga tanong dati kung bakit hindi ako nakasal-kasal, nasagot ko na ngayon. Kaya pala hindi ako kasi dito ako nakapadanan at kayo yung naging pamilya ko. Kaya Salamat, Sister Joy na anak. Ayan. Thank you so much. Syempre, iba talaga ang family ni El Shaddai din. Ayan. Hirap at ginawa tayo magkakasama. Amen. Sino pa po pinagpala ni Yahweh El Shaddai? Sino pa? Brother Rafi. Salamat po. Good afternoon, brothers and sisters. Minsan lang ako nagkala ng testimony sa
Nagpapasalamat na ako kay Lord kasi full-fledged catechist na ako. Kung balik ko kayo sa October, gusto niyo ako samahan sa commissioning sa cathedral. So, let's pray for sa susunod na magiging catechist next year. So, sana pag-pray niyo siya na makompleto rin siya yung mga requirements. So, meron din tayo ng system na gusto rin maging catechist. Then, i-remind ko lang sa inyo dahil catechist ako. So, meron kasi ako nakikita lalo sa mga ibang grupo sa atin din na sa mga anak nila napapabayaan nila. Napapabayaan nila bigyan ng sacraments. So, I'm very thankful nga kila Sister Angel kasi ginabayan sila ng Lord para makamit yung sacrament of marriage, diba? Kasi tuwing nararanggap natin ang sacrament, kasama natin si Lord. Amen. So tuwing gagawin nyo ang act, lagi nyo iisipin na Jesus is with you. Kasi if there are 2 or 3 who are gathered in my name. Kaya yan yung yung dalawang mag-asawa pagka nagsama kayo, kasama niyo si Jesus lagi. So ngayon, kasi may mga bata dito, lagi nyo tatandaan na pagka ang anak nyo ay nag-aaral sa public school, wala tayong religion sa curriculum sa school. So pagka sa private, kung nasa Catholic school ka, okay lang dahil tuturuan sila ng religion. So, tsagain nyo lang na magkaroon ng first communion, saka first communion, first confession, saka confirmation ng mga anak mo. So, dapat makumpleto natin yung sacrament kasi yun ang tuto sa atin ng simbahan. Yun ang tuto sa atin ng Jesus. So, yun lang, sana. Hindi, kasi isa pa. Ito kanyari, masarap na nakita ko, may masarap na may masarap na ginatan. Siyempre, pag kinain yung ginatan, gusto niya yung anak mo, matikman din masarap na ginatan, diba? So, tayo, kung natanggap natin yung sacraments, so, nakakakain tayo for our soul, dapat ganun din mangyari sa mga anak natin. Amen. Amen. Congratulations and God bless you and your mission. So kung may nakausapin tayo ni Brother Rafi at may tatama siya, ay syempre pakinggan natin. Hindi para sa atin din at sa ating pananampalataya. Buhay pananampalataya. Ayan, sino pa po ang pinagbara ng Lord? Sister Marel. Welcome back from Japan. Magandang hapon po. Salamat po kay Yahweh. Nakabalik po ako ng ligtas mula po sa Japan. At salamat po. Doon po ako nag-senior citizen. Doon po namin sinilapit sa namin. 60 years old na po ako. Salamat sa Diyos nakaabot ako ng 60 years old. Lord, salamat po kasi pagbalik ko po dito, may regalo po siya sa akin kasi in-approve na po ng yung senior pension card ko. Binigay na po siya sa akin, tapos ang dami ko pong na-refund na bayad. Kasi March ko pala, single lola na talaga ako. May ganda pala ako, hindi ko alam. Tapos, pag akala ko 65, kaya nga wala ng Diyos. Sabi ko, Lord, oo, diba? Sabi ko, Lord, talagang buhay na buhay ka. Dahil nakasabi ng Pasko, 65 pa o 67, nag-adjust pa nga eh. 67 pa ako magkakaroon noon. Hindi, sabi ko, Lord, siguro talagang yung balo, hindi pinababayaan ng Panginoon. Binigay talaga ng Diyos ng advance ng 60 sakto. May pension card na po ako. Nakatanggap ako ng 3,000 a month. Tapos, pupunta ko yung kay Miguel. Kasi sweldo ko sa trabaho. Talagang hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ko po hiningi ka, pero talagang pinipay po na dahil sapat na po sa akin yung 2 araw na may trabaho ko. Basta wag lang ako pagod. Sabi ko, Lord, 52 days lang ang trabaho ko. Wag lang ako pagod dahil ang hirap ng trabaho. Matanda na ako, no? Pero hindi ko ni Lord, talagang surprise po. Binigyan po niya ako ng pension ng maaga. At saka, lubos-lubos po ako sa salamat ko nung nasa Japan kami, ingatan po niya kami. Hindi ako nagkasakit. Ako lang po ang mataba sa Japan. Ako lang. Ay, isa ko na. Ako lang
lola, 90 years old, ang bilis lumakad ako na iwan. Pagkakak namin lang dito. Sabi, ang bilis talaga ng matatanda, hindi sila na, ang hagdan ko, ang taas, parang hagdan sa Baguio. Naalala niyo yung hagdan na mataas sa pataas, papunta kay Mama Mary. Gano'n matatas sa pinapita namin pa rin. Sabi ko, bakit mga tao dito? Ang papaya, tapos ang bilis lumakad. Misis lang makain baboy. Ang pagkain ng coffee. At saka manok. Sabi ko, hindi ako magbuhay dito. Uwi na ako sa amin. Hindi ko kaya yung pagkain na masasarapan ko. Simpleng-simple lang po ang buhay at saka tahimik. Salamat po yaman sa dining labas ng boss namin. Salamat, Sister Maret. Ayan, Senior Lola. Ayan, sa ibang Senior Lola. Ang pagpapala ay pupunta din sa inyo, Senior Lola. Ayan. Kumain na tayo. Pero gusto ko rin magpasalamat. Ayan, sa inyo lahat. Sa lahat-lahat po ng inyong mga prayers. Sa lahat-lahat po ng inyong mga blessing na share sa family namin. Maraming po salamat. Si Lord na po bahala kung magbalik ang pagpapala sa inyong lahat. Siksik-liglig at umaako. Babalik sa inyo ni Lord. At ngayon din po gusto na salamat sa Panginoon. Bagamat ganun po ang nangyari. Kaya kami nakauwi ng Pilipinas. Siguro nilog din ni Lord. Doon namin i-celebrate ang aming 30th anniversary. So maraming salamat, Lord, na nakapag-progress po kami sa church na kasama kami kinasal. So maraming po salamat, Panginoon. At syempre, this is the time po na isitayo na po tayong lahat. Ito na yung highlight ng ating pagtipon. Kung saan tayo yun, sinasama makikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang gagamitin ngayong hapon ay walang iba kundi ng ating kapatid. Guwapo-guwapo, syempre sa aking paningin at sa inyo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai.
Ay, manalangin sa Panginoon at Espiritu Santo. Amen. Alam sa Diyos, salamat sa buhay na nagkaroon ng lahat. At salamat sa pagkikita ng mga kapapatiran na patuloy na nagbibigay ko. Pasalamat dahil sa itong mabuti sa amin. Palain mong ngalan ng sandali at kami po ay laging tagumpay. At po, salita ng lagi namin buhay. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka. Amen. Tayo ay magnilay, tayo ay manalangin. Sa pangalan ng Espiritu Santo, Amen. Holy Spirit, be with us. Tulungan kami sa iyong salita ng Panginoon at patuloy magkaroon ng kapangyarihan upang ito ay maunawaan at isabuhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pagninilay ngayon ay hawin natin sa Ebanghelyo ng San Juan. Ang kabanata ay 15, talata ay 26. At sa talatang 16, ang kabanata 16, talata ay 7 hanggang 15. Beginning sa verse 26 ng chapter 15. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang
mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama. At siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat pasulay kasama ko na kayo. At tayo mag-jump sa 16 verse 7. Ngunit dapat ninyong malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko ay sa kaibubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susugurin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat sila'y hindi nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinunod ng sanlibutan ito. Marami pang sasabihin sa inyo ngunit hindi pa inyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ito po ang balita ng kaligtasan. Ay magsiko mga kapatid. Anong kabistahan ang pinagdiriwang mong bukas? Yeah. May naniniwala sa salitang Trinity. Kapag hindi kayo naniniwala, hindi kayo katoliko. Nahinig ba kayo? Mga tulog pa kayo? Pasang kamay ng tulog? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Now, ako'y nagtibay ng mga nakaraang araw at ako'y nananalangin sa Panginoon ano ba ang mensahe mo sa amin. So, nung ako'y nanalangin, dalawa ang tinatalog sa akin na mensahe at ang isa ay medyo sensitive when it comes to the doctrines of our Catholic Church about Trinity, and the other one is the Holy Spirit. Nung ako'y manalangin, Lord, hindi ako dapat na sa mga ganitong mga pag-aaral sapagkat hindi naman tayo eksperto. Pero dahil sa nadaanan natin ito ngayong gospel for tomorrow, ako'y nanalangin na turuan tayong lahat. So, dinilig ng Panginoon na tayo magnilay sa maikling oras na matutunan natin ang aral ng simbahan about sa Trinity. Ayan. Makikinig ba kayo? Nawa ay turuan tayo ng Panginoon. Ako na nagsasalita at ang nakikinig, maunawaan natin ang itinuturo ng Panginoon na katotohanan. Amen? Amen! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Ayan. At napakabihira naman na pag-aralan natin ito sapagkat the most ng aking preaching at talk ay about yung mga reflections and then mga experiences, sharing about our life when it comes to the gospel. But this one is different. Kayo po'y makikinig? Amen. Tayo mag-aaral, huwag kayo tutulog ha? Amen. Ayan. Tawa muna kayo. Narinig ba kayo? Ganyan kung malalaman kung nagre-respond kayo sa nagsasalita. Okay? Kasi kapag nagsasalita ako, nakatunga nga lang kayo, hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi. Amen po ba? Ang pagsasalita ay laging two-way communication ha? Amen. Sasalita ako, mag-respond kayo. Amen. Sasalita ako, makikinig kayo. Amen. Kapag kami salita, natulog kayo, one way lang yun. Amen? Amen. Sapagkat very serious ang ating pagninilin, hindi masasabing napakabigat. But at least, ito ay pag-aaral. Okay? Hindi man ako eksperto,
nagnilay naman ako sa pilit at nag-research. Okay? Purihin ng Diyos. Hallelujah! So, it is possible to understand some facts about the Trinity and some of the relationships the different persons of the Trinity have to one another. But ultimately, how a single being can exist in three distinct persons is incomprehensible to us. Our inability to understand, however, does not mean the doctrine of the Trinity is untrue or unbiblical. Inuulit ko mga kapatid, ito ay incomprehensible when it comes to our own knowledge, but hindi naman ibig sabihin ang Trinity ay hindi totoo at unbiblical. Nakikinig pa kayo? Ayan. Sabihin natin, Trinity. So, ang root word niyan ay tri-unity. Tatlo, nagkakaisa. Okay, that's why they call it Trinity. Okay? And that word is not found in the scripture. But, take note, that term Trinity is a useful term in discussions of the true God. As we speak of three co-existent, co-eternal divine persons who are one. Although the word itself is not found in the Bible, but the concept represented by the word Trinity certainly is. And here is some of what God's word says about the Trinity. Ayo ay makikinig ha. Kasi marami sa ating mga kapwa Katoliko, kapag nakarinig ng ibang aral, oo nga agad ang sagot ay oo nga. Ay samantalang tayong Katoliko na napakayaman sa aral, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng mga parihan. Nandiyan mo ba kayo? Kaya pag tayo sabihin ng ibang sekta, mali yan, sagot ka ay oo nga, doon ka makikinig. Samantalang tayo na malalim ang kaaralan sa ating simbahan ay hindi tayo nakikinig. Kaya makinig tayo mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Kaya number 1, patutunayan ng Panginoon na totoo ang kanyang salita sa pagsabi doon, Spirit of Truth. Sabihin natin katotohanan. Ayan. Una, there is one God. Listen. Sabihin natin, there is one God. There is one God. Ayan. So, a belief in a Trinity is not a belief of three gods. Mahinig kayo? Sabihin natin, there is one God. And Deuteronomy chapter 6 verse 4, ang sabi doon naman, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Narinig niyo yun? And number 2, the one God exists in three persons. Kalimutan ko. Ayan. Basahin niyo na yun? Okay, for sure there is one God. Okay? Then, the one God exists in three persons. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Sa umpisa, nandoon na, ano sinasabi doon? Nagiginig, and God nag-create. And the Spirit of God, look, nakikita niyo sinasabi ko? Okay, susunod kayo ha, kasi para hindi tayo nawawala sa ating pagninilay. So that means, ang Diyos, nung mag-umpisa ang creation, ay nandoon kasama ang Espiritu. Amen? And kung ating pagdinilayan ng salitang ito, basahin niyo rin. Ano yan? Ayan ay sa common Old Testament Hebrew name for God is Elohim. Take note, it is a plural noun. Sabihin natin, Elohim. Some passages quote God as speaking of Himself with plural nouns as us. Take note in Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that
move along the ground. Take note of the word let us. Sino ang kausap ni Yahweh? Si Jesus ang kanyang kaharap. Nandiyan mo ba kayo? Ano sasabihin tao si Jesus Christ? Samantalang in the beginning, kasama niya si Jesus Christ at nang likhain yung kaharap niya. At sabi niya, let us meet. Kausap niya si Jesus. Nandiyan mo ba kayo? Purihin ng Diyos. Hallelujah! So when the use of plural words is not an explicit argument for the Trinity, it does denote an aspect of plurality in God. That's why the name Elohim, being plural, definitely allows for a tri-unity. Wala kang salitang Trinity sa Bible, but it denotes and allows definitely for a tri-unity. Sapagkat sila yung magkaharap. Hindi po ba kayo? So another Old Testament implication of the Trinity is found in Isaiah chapter 48, verse 16. And now the sovereign Lord has sent me endowed with His Spirit. Sino nagsasalita? Jesus Christ. In this verse, we have three persons reference the Lord, Yahweh, the Spirit, and the Speaker, me, which means, in the context, is the Messiah. Tapos sila dyan. Nandiyan ba kayo? Isa-isahin natin. Actually, napakarami pong patungkol pagdating sa salita ng Panginoon when it comes to our God. So, sa maikling oras natin pagninilay, ano may makunawaan natin? Nakikinig ba kayo? Next. Isaiah chapter 61 verse 1, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. Sa Isaiah chapter 61, kinopti niya sa Luke chapter 4 verse 16 to 21. Ang me sa Isaiah chapter 61 refers to Jesus. So the span in one verse, we have a reference to the Lord Yahweh, the Messiah, and the Spirit. In other words, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlo ba ang Diyos? At ang unang sinabi sa ating there is one God. Okay? Nasusundan niyo ba? So in the New Testament, the Trinity is introduced in Matthew chapter 3 verse 16 to 17 during Jesus' baptism. Naalala niyo nung si Jesus Christ ay nabautismuhan sa Ilog Jordan? So in verse 16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At the moment, heaven was opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Narinig niyo yun? In the span of two verses, we have the voice from heaven, Jesus and the dove. In other words, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen po? So, ikatlo, there is subordination within the Trinity. Ano ba Tagalog ng subordination? First word, subordinate. Subordinate. So that means the Holy Spirit is sent by the Father, and the Son is sent by the Father. So itong relation na ito ay hindi nag-negate o diminish the deity of persons of the Trinity. Nakuha niyo mga kapatid? Sinugo ng Diyos Ama si Jesus Christ. Sinugo ni Jesus Christ ang Holy Spirit. Sinugo ng Father and the Son. Yun ang subordination na tinatawag. But it does not diminish the deity of the person of the Trinity. May tinig ba kayo? Kung kayo ay sa Nicene Creed, kung ating naalala ng mahabang Nicene Creed, usually we are always using the Apostle Creed, but in Nicene Creed, maganda ang description dito sapagkat ang sabi doon, we believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. So umpisa,
God the Father. Ang sumunod ay one Lord Jesus Christ, the only Son of God, begotten from the Father before all ages. Ang pagkakaiba ng biget sa proceed ay ating pong pag-aralan saglit. Ang biget means that the Son has his origin from the Father. Narinig niyo yung bigatin? Di ba yung first name, yung biget? Ang biget means that the Son has origin from the Father. It means that the Father gives Himself all that He is to the Son without holding anything back. Thus, the Son's essence is the very same essence as the Father. Pareho ang kanilang essence. Amen po ba? So that's why they are equal in every aspect. Amen? Amen. The next one, the last part, and we believe in the Holy Spirit, the Lord giver of life. He proceeds from the Father and the Son. Ang meaning ng proceed ay to come from or He sent by. Sinugo. Sabihin natin, sent. Sinugo. He proceeds from the Father. Sinugo ng Ama, ang Espiritu Banal. Sinugo ng Anak, ang Espiritu Banal para sa atin. Nandiyan po ba kayo? Kaya ang sabi doon sa ating gospel, hindi aalis si Jesus Christ hanggat hindi niya susugo ang Espiritu Banal. At pag-alis niya, kanyang papadala ang Espiritu. Amen. Amen? Ipinadala. At hanggang ngayon ay ating tinatanggap. Amen po? Amen. Hindi na ibig sabihin na hindi na tinanggap. So sa panahon natin ngayon, kasi itong nakarang panahon na ipinadala ang Espiritu Banal, nire-refresh lang natin ang ating tinanggap na Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? So ikaapat, the individual persons of the Trinity have different roles. Ito ang maganda. The Father is the ultimate source or cause of the universe. Ang role ng Ama ay the first principle of life in the Godhead. And then, the Son Jesus Christ, God's self-knowledge of Himself, who became incarnate in Jesus. And the Holy Spirit, the bond of love between the Father and the Son, who inspires and guides believers. Sabihin natin, inspiration, guidance, every mananampalataya. Ayan. Sino ang ating gabay ngayon? Holy Spirit. Ayan. Purihin ang Panginoon. Basahin mo yun. Ang sabi ng and now, Father, glorify me in your presence with the glory which I had with you before the world began. Ayan. Notice, before creation, the Son was with the Father. Take note, before the creation, the Son was with the Father. And the Son addressing the Father Himself in yung salitang I. Relationship is unmistakable. We have distinct persons there. So that means magkaibang persona. And po, Amen. nandito ba kayo? May bay nakikinig? Ayan, in 1 Corinthians chapter 8, verse 6, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and from whom we live. And there is but one Lord Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Saan nyo sa Tagalog? Sabihin natin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ayan. Sa ganang akin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Amen po? Amen. So, ang pagpinili natin ay yung relasyon ng isa't isa. Ayan. So, biblically speaking, we see each of the persons of God revealed as relationally distinct and yet absolute one in nature in manifold texts.
Kaya yung ating binasa niyan sa John chapter 17 verse 5, "And now the Father glorified me in your presence with the glory which I had with you before the world began." Ayan. Sabihin natin, glorify. Glorify. Ayan, pinaragal na ng Ama at sila nagparagalan sa isa't isa. Ibig sabihin yan, Father and Son reveal a generative relationship as well. Sabihin natin relation. Relation. Ano bang ang definition, anong Tagalog sa relation? Baka sabihin niyo ang relasyon. Malalim ang ugnayan ng Ama sa Anak pagdating sa relasyon. Kaya ko ba? Pinaalam ng Ama ang lahat ng inaalala sa kanyang anak. Kaya tayo ay magandang relasyon sa ating Panginoon sapagkat lahat ng sinabi daw ng Ama kay Jesus Christ ay sinasabi na rin sa atin. At nung umalis si Jesus Christ at pinadala ng Espiritu Banal, sinabi na rin niya ang kanyang dapat pang sabihin na hindi natapos sa kanyang 3 taong misyon ang Espiritu ang magpapatuloy. Amen po? Kayo ba ay napahayagan ng Espiritu? Amen. Ayan, maraming bagay na mga kapatid. Di po ba mga kapatid? Ayan. Thus, the relational distinction is real and personal. But as far as status is concerned, Jesus' words from John chapter 10 verse 30, kung ating pagninilayan niyang napakahalagang na ririnig natin o nababasa, "And I and the Father are one, in that they each possess the same infinite nature." Sila ay united sa isa't isa. Kasi sila ay may relasyon sa isa't isa. Kaya ang sabi niya, "I and the Father are one." Sila ay nagkakaisa. At tayo mananampalataya ay tinuturuan din ng Panginoon na tayo ay magkaisa. Kaya saan tayo magkakaisa? Pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, the Holy Spirit is always seen to be relationally distinct from both the Father and the Son in Scripture, inasmuch as both the Father and the Son are seen as sending Him. Nung isinugo ng Panginoon si Jesus Christ, dumating panahon, isinugo naman ni Jesus Christ ang Espiritong Banal. At ang sabi nun sa ating pagninilay sa John chapter 15 verse 26 ay, "But when the Counselor our advocate come, whom my Son sent to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me." Ang Espiritu ng Panginoon ang magpapatotoo tungkol kay Jesus. Nandiyan pa kayo. Ano ba ang Tagalog ng counselor o ibang-ibang sabihin? Sabi dyan ay advocate, sa ibang translation ay counselor, sa ibang translation ay helper, katulong, hindi alila. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. So in John chapter 16 verse 13, "But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth." Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, ay very serious ang ating pagninilay sapagkat marami sa ating mga makapamanampalataya ang di nakita ang totoo at nalaman ang totoo sapagkat sila naniwala sa ibang nangangaral na hindi naman totoo. Amen po ba? Amen. At ito ang very sensitive when it comes to the doctrine. Kaya na ito ay very incomprehensible para sa atin. Mahirap unawain, pero totoo. Ang ibang mga man na hindi naniniwala dyan, tayo lang, di ba? O kung meron man, hindi ko sure sa pagkakataon ito sa ibang aral nila. So ang alam ko lang, ng aral natin ay ipinagkaloob ang katotohanan ng Diyos para malaman natin. Amen. At kami naniniwala niya sa katotohanan yan. Ayan. He will guide you in all the truth. For example, yung mga nangangaral ng tinatawag nating prosperity preaching. Kaya madaling makaakit ang ibang mga grupo kasi kapag sinabing gusto nyo pagpalain, tuntuhan mga tao na dito eh. Ayan ko ba kayo gusto nyo pagpalain? O di ba malakas lagi yung sigaw?
mababang tao lagi dyan. Laging marami na akit kasi yun ang gusto ng mga tao. Yun ang pagpapalalan. Blessing. Akala nila hanggang doon lang ating pananampalataya. Samantalang itinuturo ng Diyos ang katotohanan. At yun ang hindi natin pinapakinggan. Nasanay tayo sa prosperity preaching. Nandiyan ba kayo? Purihin ng Diyos. Hallelujah! In 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. Andiyan po kayo. Yung lihim daw na panukala ng Diyos, ang Spirit ng Diyos na mga alam. At di ba mga kapatid? Very interesting yun, ano? Amen po. Kung ang ating sarili, alam natin yung ating mga iniisip, edi how much more yung iniisip o panukala ng Diyos at thought of God ay Spirit ng Diyos na nakakaalam. Kaya patuloy dyan na totoong aral ng ating simbahan. Amen po? Kaya pag nagtatanong sa inyo sa mga bagay na mahirap sometimes sagutin, at least meron kayong idea man lang. Kaya pag tinanong kayo ng ibang tao, ano, totoo ba yan? Wala kang maisagot, hindi mo alam. Nandiyan ba kayo? So sa maikli natin pagninilin, at least meron tayong idea. Para naman sa mga taong nagtatanong ng pananampalataya ay meron tayong maisagot. Nandiyan ba kayo? So, thus the Holy Spirit is revealed in Scripture to possess the same infinite and divine nature as thus the Father and the Son. Ayan. Nagpo-possess daw ng same infinite and divine nature. Okay? So, bigyan natin ng kaunting analogy. So, pag-usapan natin ang pamilya. Okay? So, in Catechism, the Catechism of the Catholic Church, number 2205, provides the Christian family is a communion of persons, a sign and image of the communion of the Father and the Son and the Holy Spirit. So, when we think of a family, ano ba ang binubuo ng family? May mother, may father, and child. Okay? Can be distinct persons and yet possess the same nature human. Same as the Trinity, mayroong Father, Son, and Holy Spirit, but there are three distinct persons who possess each the same nature, which is divine. Okay? Mahinig ba kayo? Ayan. So, ito naman ay analogy lang. But still, we cannot comprehend sa divinity ng ating Diyos. Okay? Walang maikukumpara. Nagbigay lang tayo ng kaunting analogy. But still, ang ating buhay pananampalataya ay tinatawag nila dito na the mystery of faith. Ayan. Sabihin natin, mystery of faith. So, the Trinity is considered a mystery that is beyond human understanding. But it is revealed through Scripture and tradition. Yan po ba? In-reveal na at sinabi sa ating mga church fathers, sa mga nauna sa atin, kaya itinuturo na simbahan through sa Scriptures and tradition. Nandiyan po ba kayo? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Gusto niyo pa? Unang oras natin dito. Kahit sampun tayo magkatalakay nito, napakarami ko po ito. Kaso nga na yung oras ay hindi. Meron tayong time limitation. Tayo magkita yung mga kapatid. May mga pagkakataon, mag-aaral pa rin tayo. Kasi pag ating hinabaan sa puro teaching, pagkatulog na kayo. Habang 3 oras kayo natin na teaching, nakanga na lahat na kayo tulungan laway sa pagtulog. So, nung natutunan natin, una, ang aking binabanggit that there is one God. Ayan. And then the one God exists in 3 persons. Ang ikatlo ay there is a subordination within the Trinity. And ikapat, that individual persons of the Trinity have different roles. Ayan.
Amen po. At ang ating pagninilay isa pa ay ang relasyon ng bawat isa. Nandiyan pa ba kayo? At ang lastly ay ang pamilya na kung saan binubuo ng mother, father, and child, and the same as fathers and as Holy Spirit, which possess the same nature as divine. Even though the father and mother child, they are human, we are considering doon sa kanilang distinct person, but yet possess the same nature. Amen po. Pakinggan natin ang awiting ito. At ating re-refresh ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Pakinggan natin mabuti ang nilalaman ng awiting at ating sasabihin. Holy Father, Son, and Spirit, Holy Communion, three in one. Holy Father, Son, and Spirit, Holy Communion, three in one. Come with your peace, with your invitation, bind us together in hope. Pakinggan sa ating mga kabayan sa isang balik. Come with your peace, with your invitation, bind us together in holy love. Hallelujah. Give thanks to Father, praise Jesus Christ, praise the Holy Spirit. Come with your peace, with your invitation, bind us together in holy love. Come with your peace, with your invitation, bind us together in holy love. Holy Father, Son, and Spirit, Holy Communion, three in one. Holy Father, Son, and Spirit, Holy Communion, three in one. Three in one. Three in Ayos mo sa Panginoon. May namalagay sa kalangitan, sa isang kahig, pagiging natin ang salitang holy. Sige po mga kapatid, sa isang kahig. Sige po mga kapatid, sa isang kahig. Yes, holiness. Yes, open up our mouth. Yes. Yes, holiness. Holy is the Lord. Yes. Yes, tayo pasalamat sa Panginoon. Purihin siya. Sambahin siya. Purihin ang Diyos dakila. Yes, open up our mouth. Yes. And praise His name. Jesus Christ. Declare His holiness, His goodness. Siya'y mabuti sa iyong buhay. Mayroong pagkakataon sa isang mahig. Pasalamatan mo siya. Ikaw ay dalalayan, Panginoon. Sige po mga kapatid, isigaw natin ang kanyang kabutihan. Kayo'y magpasalamat sa kanyang kabutihan. Sa patuloy na pagpapala sa ating buhay. Ikaw ay nalilayan mo, Panginoon.
Ikaw ay banal. Ikaw ay papurihan. Ikaw ay takidain. Sige po mga kapatid, malaya tayo sa mahing. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sige po, shout to the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise the name of Jesus. Yes, Holy Lord. Spirit. Hallelujah. Holy, holy. Shout to the Lord. Yes, holy. you are holy, O Lord God. You are holy. Yes, you are holy. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are holy, you are holy, holy. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy, Holy Spirit. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Pinupuri, pinapasalamatan niya ako siya dahil. Salamat, Espiritu Salamat, Santo. Panginoon. Salamat, Espiritu. Salamat sa katotohanan ng pinagkaloob mo sa amin. Yes, hallelujah, Jesus. Hindi nga, O Diyos, napakayama na iyong salita Amen. na hindi namin kayang isipin man sapagkat Yes. kulang ang limitasyon ng aming isipan. Amen. Ngunit dahil sa iyong pagmamahal, nilibig mo ito sa amin. Salamat, Jesus. Ipinadala mo yung Espiritu Banal upang kami turuan ng iyong katotohanan at ang salita ng Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ay takidain. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Purihin Jesus. ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Thank you, Jesus Christ. Purihin ng prayer request. With the buying prayer request. Ay natin itaas sa Panginoon. Okay na sa tayo, pagpalayan niyo po ang aming mga hinihiling sa inyo. Nakasulat mo sa mga pero hindi. Ay pagpalayan niyo po ng karoon ng katugunan. Patuloy kami magkaroon ng kagalakan sa puso sapagkat totoo ang Diyos namin tinatawagan na buhay at nagpapala sa aming buhay. Aming mga handog, Panginoon, ay inyo po ibalik sa amin sa aming mga pangailangan ano na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Let us give thanks to the Lord our God. Amen. Salamat sa Diyos. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Ano silbi? Wala? Hindi ka ako nag-drive. Kaya ayaw niya ako sa constant dyan. Ayaw ko mag-drive mag-isa. Wala akong kasama kasi. Manalo, bawal. Kaya mag-kasama ako. Ikaw ay sabi mo sa... Si Father God, kulang Hindi ko alam kung anong tawag nila. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa mga nanood at sa mga nakinig at pagpalain kayong lahat ng ating Yahweh El Shaddai. God bless us all. And bukas po, muli silang aawit in Armadale.